Greetings mga kababayan, Rinoa sa oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong pag-usapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Hilda Palarca. Yun po ang kanyang username. At ito may kinalaman sa usapin na palagi natin na pag-usapan, no? Yung isang tao na kung saan siya ay nagsaka ng lupa for the last 33 years daw. And then, ito ay pinagkaloob ng kanyang magulang, no? But actually, ang tunay na may-ari daw nito ay iba, hindi yung magulang niya. So, ngayon, dahil yung may-ari mo, ang hindi na nasikaso yung property nito, siya na daw yung nagbabayad ng amilyar, no? Ng buwis sa lupa, at saka siya yung nag-asikaso na. Ngayon, siya din ang nagbabayad ng may pagkakautang ito sa land bank, no? Itong lupang ito. Siguro nakasanla ito, no? So, ang tanong niya ngayon ay dahil sa matagal na siyang nakaposisyon dun sa lupa, okay? Pwede ba siyang magiging may-ari nito, no? At maipalipat sa kanya yung titulo ng lupa. So, yun po ang kanyang katanungan, no? Na ating pong bibigyan po ng daan, no? Sa episode nito. Okay, una, sinasabi mo na ikaw ay nagsasaka lamang at may nagmamay-ari ng lupa. So, unfortunately, hindi po applicable sa iyo yung tinatawag nating acquisitive prescription na kung saan pag ang isang tao ay matagal na nakatira doon sa lupa, no? Ay nakaposisyon siya, kasi nagtanim kayo, no? Ay maging basihan ito na magkaroon ng ownership doon sa lupa, yung claim doon sa lupa as owner. But this is not applicable, no, sa kaso mo kasi ikaw ay nagtatanim lamang, no? And in fact, ang lupa ay titulado. Pag titulado po ang lupa, no, take note, ang lupa, ang title po is imprescriptible. Ibig sabihin niya kahit na gaano katagal ng nakapangalan sa na-occupy ng ibang tao yan, hindi po maaring maging pagmamay-ari ng ibang tao. Kasi nga, yun po ang essence po ng tinatawag natin titulo ng lupa sa ilalim po ng ating touring system. So and besides, ang qualification, di ba, ang condition ng tinatawag nating acquisitive prescription is that the possessor must be there, no, for at least 20 years na ngayon, no? Dati 30 years, no? Nandun siya whether continuous, no, at saka through track tagging, no, sa kanyang previous predecessors, nandun siya at least 20 years in the concept of an owner. Hindi bilang tenant lang o bilang pinatira lang doon ng may-ari. So hindi po applicable yung acquisitive prescription na kung saan ito ay magiging basehan nyo na magpapatitulo po ng lupa. So ang inyo pong karapatan lang, no? Ang karapatan na po niyo sa ilalim po ng batas natin ay singilin po yung may-ari, no? Sa mga naibayad ninyo doon sa lupa, lalo sa land bank, no? Kung kayo ay nagbabayad ng amortization at saka sa mga buwis po o amilyar na inyo pong ibinayad, no? So, yan lang po ang karapatan ninyo. So, I hope na sagot natin ang katanungan sa atin, no? Ni Hilda, no? So, tandaan po natin mga kababayan, ha? Hindi po ibig sabihin, no? Kasi maraming nalilito dito. Siguro nakapanood kayo ng mga video po natin, no, na sinasabi natin, o yung iba nakatira doon for 30 years na or 20 years na, pwede bang apply ng titulo? Pag ganyan po, depende po yan sa kondisyones. Nung una, kailangan po ang lupa ay hindi titulado. Pangalawa, ang lupa should be classified as alienable and disposable land. Ibig sabihin niya A and D, no? Pangatlo, kailangan nandun kayo in the concept, nakaposisyon kayo in the concept of an owner in open, continuous, adverse possession doon sa lupa in the concept of an owner. So, hindi po pwede na nandun kayo, kahit na 50 years na kayo doon sa lupa na yun, nandun kayo, pero titulado naman yung lupa. O kaya nandun kayo bilang tenant, no? O umuupa kayo sa lupa, ay hindi po magiging basihan ito para ma-invoke po ninyo yung tinatawag nating acquisitive prescription.
So, yan po ang ating tatandaan, ha. So, hindi ibig sabihin na porke nandoon kayo for 20 or 30 years na, ay pwede na kayong maging basihan nito para maging pagmamay-ari ninyo yung lupa at apply niyo ng titulo. So, hindi po gano'n po, no? So, I hope, no, maging maliwanag po ito kasi marami na po kasi tayong video na ginawa tungkol sa usaping ito na kung saan tinatawag nating acquisitive prescription ay basihan kung saan pwede kayong mag-apply ng titulo sa lupa na kung saan doon kayo nakatira, nakaposisyon kayo for the last 20 years, no? Pero kailangan 20 years, pero merong kulatila yun. You should be there in the concept of an owner. Owner, ha? Hindi po na kaya nandun lang bilang tenant o kaya by mere tolerance of the owner. So, it should be, your possession should be continuous, adverse, open possession. Ano bang ibig sabihin ng continuous? Okay, halimbawa, kung 10 taon lang kayo, pwede ba yun? Depende po kasi kung 10 taon kayo, pero yung inyong predecessors in interest, yung nauna po sa inyo, they could be your parents, nag-take over sa inyo, kaya binenta ninyo sa inyo yung rights, no? So, 10 taon sila, 10 taon ka, okay, di 20 years na yun. So, under the new law now, pwede na kayo maging basihan ito, naka 20 years na kayo in possession in the concept of an owner. So, pwede nyo, kahit na 10 taon lang kayo dan, pero ang inyong predecessors in interest, no? Yung nauna sa inyo ay naka 10 taon or more. Pag binagdugtong-dugtong mo po yan, yung period na yan, ay maaaring qualified kayo doon sa tinatawag nating threshold na 20 years in possession in the concept of an owner. Open, continuous, and adverse possession. So, yan po ang tandaan ninyo at yan po ay qualification po para kayo magpatitulo ng lupa. So, ulitin natin, hindi po ibig sabihin na porque nandiyan kayo matagal na ay maging susi ito, no? Para kayo ay magiging may basihan sa inyong pagiging may-ari doon sa nasabing lupa. So, okay, bago tayo magpatuloy, pwede po bang sa mga baguhan pa lang po, no? Ay pwede po ba kung humirit po sa inyo, especially if you find our videos interesting, no? At informative, kung pwede po nyo matulungan ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng kaalaman, no? Legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, or just your acquaintances upang sila din ay may mapulot po na kaalaman sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin, lagi ay lamang na ang may alam sa batas. So I hope, no, at matulungan po ninyo yung abang lingkod na palawig pa natin, no, ang ating advokasya. Paki-click po yung subscribe kung hindi pa kayo napag-subscribe at paki-share po, no, unlike, malaking bagay po yan, no. Ang pag-share ninyo at pag-like ninyo, manonotice po tayo ng algorithm ng social media platform natin, no? Dito man sa YouTube at saka sa Facebook. Lalo na sa Facebook, bago pala po ang ating account doon, no? So, kukunti pa lang po nakakalam na tayo ay may Facebook account. So, hanggang dito lang muna tayo, no? And I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now. God bless.